Welcome back mga ka-Big Boss. Introducing the Big Boss Group of Channel. Maraming salamat at ngayon po ay may kakaibang handog na naman ang inyong lingkod. Kakaibang kwento at kakaibang pamamaraan, kakaibang paglalakbay, at tayo ay makinig. Ang sangkatauhan ay tumatanggap ng banal na patnubay sa pamamagitan lamang ng dalawang paraan. Una, ang salita ni Allah. Pangalawa, sa mga propeta na kanyang sinugo upang maiparating ang kanyang kautusan para sa mga tao. Ang dalawang bagay na ito ay lagi nang nananatili na magkasama, at ang pagsisikay na mapag-alaman ang mga kagustuhan ni Allah sa pamamagitan ng pagtalikdan sa isa man sa dalawang yaon ay lalagi ng magbibigay ng kalisiyaan. Ang mga Hindu ay tumalikdan sa kanilang mga propeta at nag-ukol ng lahat ng panahon sa kanilang mga kasulatan na nagpapatunay lamang bilang isang salitang dugtungan na sa kalaunan ay nawala. Katulad din naman ng mga Kristiyano sa kanilang ganap na di pagbibigay pansin sa aklat ni Allah ay nagukol ng lahat ng pagpapahalaga kay Kristo at hindi lamang nagtaas sa Kanya sa pagka-Diyos, bagkos ay kinalimutan na rin ang pinakabuod ng tauhid, kaisahan ng Diyos na napapaloob sa Biblia. Bilang isang bagay ng katotohanan, ang pangunahing kasulatan na pinahayag ng una sa Quran, ang Torah o Ebanghelyo, ay lumitaw lamang sa anyong aklat pagkatapos ng mahabang panahon ng mga propeta, at iyon rin ay salin lamang. Ito'y sapagkat ang mga tagasunod ni Moises o Jesus ay hindi nagsagawa ng malawakang pagsisikhay na mapanatili ang mga kapahayagang ito sa panahon ng pamumuhay ng kanilang mga propeta. Bagkos ito ay naisulat pagkaraan ng mahabang panahon ng kanilang kamatayan. Dahil dito, ang nasa sa atin ngayon na anyo ng Biblia, ang luma at bagong tipan, ay mga salin na lamang ng bawat isa ayon sa pagkakatanda nila ng orihinal na kapahayagan na nagtataglay ng mga karagdagan at mga kakulangan na isinagawa ng mga tagasunod ng nabanggit na mga propeta. Taliwas doon, ang huling ipinahayag na aklat, ang Quran, ay nananatiling magpahanggang ngayon sa kanyang orihinal na anyo. Si Allah na lagi na rin ang nagpatibay na kapanatilihan nito, at dahil dito ang buong nilalaman ng Quran ay naitala sa panahon na rin ng pamumuhay ng propetang si Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Maging iyon man ay sa pagkakahiwalay na dahon ng palmera, sa mga balat ng hayop, mga buto at iba pa. Bukod pa rito ay mayroong 10,000 na sa mga kasamahan ng propeta ang nakapagsaulo ng buong Quran, at ang propeta na rin ay lagi nang nagsasalaysay ni yaon
sa anghel na si Gabriel bilang minsan sa isang taon at makalawa sa isang taon nang malapit na siyang mamatay. Pagkatapos noon, ang unang kalifang si Abu Bakar ay nagkatiwala ng buong katipunan ng Quran sa isang aklat sa tagasulat ng propeta na si Said Laban Tabet. Ang aklat na iyon ay nasa pag-iingat ni Abu Bakar hanggang sa kanyang kamatayan. Pagkatapos nito ay napasa kamay ng pangalawang kalipang si Umar at pagkatapos niya ay napasa kamay ni Hafsa, ang asawa ng propeta. Mula sa original na kopyang ito, sa pangatlong kalifang si Uthman ay nagsagawa ng maraming kopya na ipinadala niya sa iba't ibang lugar ng mga Muslim. Ang Quran ay masusi at maingat na napanatili sapagkat ito ang magiging aklat ng patnubay sa buong sangkatauhan sa mga panahong darating. Dahil dito, ito ay hindi lamang nagpapahayag sa mga Arabi na kung saan ang kanilang wika ay ginagamit sa mga pahayag. Ito ay nagbabadya sa tao bilang isang katauhan o tao. Ano ang nagligaw sa inyo, sa inyong Panginoon? Ang kaangkupan ng mga aral ng Quran ay naisagawa sa pamamagitan ng mga halimbawa ni Muhammad. Sumakanya nawa ang kapayapaan at ng mga mabubuting Muslim. At sa lahat ng panahon, ang natatanging panawagan ng Quran ay dahilan sa mga kanyang tagubilin ay nalalayon tungo sa pangkalahatang kagalingan ng tao at nababatay sa lahat ng mga pagkakataon sa abot ng kanyang kakayahan. Sa lahat ng kanyang sukatan, ang karunungan pang-Quran ay pangwakas. Ito ay hindi nagtatakwil o sumusugat sa laman at hindi rin naman nagpapabaya sa kaluluwa. Ito'y hindi nagbibigay anyo ng tao sa Diyos at di rin naman nagtataas ng tao bilang Diyos. Ang lahat ay maingat na isinasaayos kung saan sila kabilang sa pangkalahatang plano ng paglikha. Sa katunayan, ang mga scholar na nagpaparatang na si Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, ang sumulat ng Quran ay nag-aangking ng isang bagay na lubhang di kapanipaniwala sa tao. Mayroon ba kaya ang isang tao na sa panahon ng ika-6 na siglo CE ang makapagsasabi ng mga pang-agham na katotohanan na siyang nilalaman ng Quran? Makapagpapaliwanag kaya siya tungkol sa ebolusyon ng pagkabuo ng sanggol sa sinapupunan ng buong katumpakan na gaya ng natutunghayan natin sa makabagong agham? Pangalawa, may katwiran kaya ang maniniwala na si Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, na hanggang sa gulang na 40 ay nakikilala lamang sa kanyang katapatan at karangalan? Ay di naging sa ginsa ay na nagpasimulang sumulat ng aklat na walang makakatulad sa karangalang pangliteratura at sa katumbas noon, kung saan ang buong pulutong ng mga manunulat at mananalumpating Arabe na may mataas na antas ay hindi na makagawa noon. At panghuli,
makatuwiran, kaya nasabihin na si Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, na kilala bilang Al-Amin, ang sumakanya nawa ang kapayapaan, ang mapagkakatiwalaan sa kanyang lipunan at kinalulugdan din ng mga di-Muslim na scholar. Dahilan sa kanyang katapatan at karangalan ay dumating na may taglay na huwad na kaangkingan, at dahil sa gaanang panghuhuwad ay makapagtuturo sa libong tao ng mabuting pag-uugali, karangalan at katapatan, at nakagawang makapagtatag ng pinakamabuting lipunan ng tao sa ibabaw ng mundo. Walang duda, ang sinumang matapat at walang kinikilingan na humahanap ng katotohanan ay darating sa panahon ng paniniwala na ang Quran ay siyang ipinahayag na aklat ni Allah. Hindi man ganap ang aming pagsang-ayon sa lahat ng kanilang mga sinasabi, nilathala namin dito ang ilan sa mahalagang kuro-kuro ng mga di-Muslim na scholar tungkol sa Quran. Ang madlang mambabasa ay mabilis na makamamalas kung paano ang makabagong mundo ay patungo na at papalapit na sa katotohanan tungkol sa Quran. Kami nag-aanyaya sa lahat ng mga scholar na may bukas na kaisipan na pag-aralan ang Quran sa liwanag ng mga nabanggit na puntos. Naniniwala kami na ang pagtatangka sa isa man sa mga yaon ay makapaghikayat na mambabasa ng Quran ay hindi mangyayaring maisulat ng kahit sinumang tao. Gaano man kadalas na tunghayan namin ito, ang Quran sa pasimula ay nababagot kaming muli. Hindi nagtatagal. Ito'y nakapagpanghihikayat, nakapangmamangha, at sa huli ay humahatak ng aming mataas na paggalang at pagkagiliw. Ang kanyang estilo, ayon sa kanyang mga nilalaman at layunin, ay masigid, kamangha-mangha, lagi na at tunay na mataas. Kaya nga't ang aklat ng ito ay nagpapatuloy sa pagsasagawa sa lahat ng panahon ng mabibisang panghihikayat. Kuwaiti, sinipi mula sa Diksionaryong Islam, TP. Ang Quran ay walang dudang naghahawak ng mahalagang katayuan sa buntun ng mataas na aklat at pangrelihiyong ng daigdig. Magamat ito ay pinakabata sa mga gawang pangkarunungan na nabibilang sa kanilang uri ng panitikan. Ito ay nagbunga sa sinumpaman sa kagilagilalas na bisa na isagawa nito sa malaking katipunan ng tao. Ito ay lumikha hindi lamang ng lahat kundi ang bagong larawan ng isipan ng tao at ng bagong uri ng pag-uugali. Sa simula, ito ay nagpabago sa isipan ng tao at ng bagong uri ng pag-uugali. Marami at sa iba't ibang tribo ng disyerto sa lupain ng Arabia tungo sa pagiging bansa ng mga bayani, at saka nagpatuloy na lumikha ng malawak na samahang pampulitika, pangrelihiyon ng daigdig ng Mohammedanismo na isa sa mga mataas na lakas
na maibibilang sa ngayon ng Europa at Silangan. Alhamdulillah. Ayan po mga ka-Big Boss, at kahit papaano ay nakapagbasa tayo. Nabasa ko sa inyo kung ano ang unang kaalaman sa Quran. Thank you. Bye bye. Assalamualaikum.